Are you happy? Are you happy? Are you happy? Praise the Lord, praise the Lord. Alam niyo po, habang nag-worship tayo kanina, tuwan-tuwa po ako. Sabi po ng Lord sa akin, sabi po kasi sa Psalms 22 verse 3, God inhabit the praises of His people. Talagang gustong-gusto niya na nag-worship tayo sa Kanya. At pag nahawakan natin, nayakap natin, nakita natin ang ating ang mukha ng Panginoon sa ating pag-worship, yung kamay niya ay patuloy na bubuka para sa atin. Kaya lagi ko pong sa buhay ko po talaga I see to it na nagagalak po ang aking pong Panginoon sa buhay ko habang po nagwo-worship ako sa Panginoon. Amen? Napakahalaga na nagwo-worship po tayo sa Panginoon because if we worship the Lord, naniniwala po ako, healing is coming. If we worship the Lord, the presence of the Lord fill you. Amen? In the presence of the Lord, there's a fullness of joy. Even though there's a trials and problems in our life. Tama po ba? Yung madadamo mo talaga yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, pag nagwo-worship ka, yung I don't want anyone else. Ano yun? I don't need anything else. Are my want. Ano yung crazy? I don't care. If you call me crazy, I don't care. What I care, the presence of the Lord. He supply all my needs according to His riches and glory. Amen? Ang sarap po ng pakiramdam talaga na ang ating Panginoon ay nawo-worship po natin. Yung po talaga ang gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po yung Sunday, wag niyo pong babaliwalain. Kasi po ito pong Sunday talagang this is the holy day of the Lord. Amen? Yung mararanasan mo yung presensya ng Diyos. Amen? At pagkapunta po natin sa ating trabaho, ranas na ranas mo pa because yung presensya ng Diyos ay nasa puso mo. Amen? Parang di nyo nararanasan yun. Alam niyo mga kapatid, talagang it's proven and tested na po talaga na ang Diyos po ay napakabuti sa ating mga buhay. Amen? Kaya po, good morning po sa ating lahat. Amen? At good morning po din sa ating pong digital disciple. Amen? Hallelujah. Naniniwala po ako, pag narinig niyo po itong salita ng Diyos, naniniwala po ako na gagaan po ang inyong pakiramdam. Naniniwala po ako, pagpapalain po ng Diyos ang inyong mga buhay. Hallelujah. Naniniwala din po ako na patuloy na nandun yung gabay at patnubay ng Diyos sa inyong mga buhay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. 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 Hallelujah. Narinig po natin kay Pastora MJ na yung pong title niya ay The Heart of the Gospel. At praise God, at tayo po ay talagang natuto sa pamamagitan po ng ating Pastor MJ. I'm so blessed po sa kanyang buhay. Talagang blessed na blessed po ako sa buhay ni Pastora MJ. At yung nakaraan, the greatest comeback in history. Tindi! Ang tindi ng preaching na yon. Talagang tagos sa aking puso't isipan. Sabi ko talaga, wow, Lord, hallelujah. Paano pa ako tatalikod sa iyo? Paano pa ako hihiwalay sa presensya mo? Buhay ka. Hallelujah, Jesus. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Can you please tell to somebody, God loves you with a smile? Amen. 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 God loves you. Digital disciple. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, natatandaan ko, yung kanta po ni Don Moen, 1998, yung pong think about His love, think about His goodness, think about His grace that brought us through. Hindi po ako mag-worship leader. For as high as the heaven above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. When I hear this song, think about this love, I remember the truth. Hindi lang po pagmamahal ang binigay sa atin ng Diyos, kundi yung pagmamahal na may kalakip na kabayaran.
At binayad niya po ang kanyang dugo para po sa ating mga kasalanan. And I felt the love of the Father. I felt the love of the Father. Mahal na mahal po ako ng Diyos sa pamamagitan po nun. At damang-dama ko po na mahal din po kayo ng Diyos. Amen? Kaya po kayo nandito ngayon. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Binigyan pa po kayo ng time para mag-worship sa Diyos. Ginising pa po kayo ng Diyos para po tayo ay mag-worship sa Panginoon. Amen? Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Let us bow down our head and let us pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, you are wonderful, God. You are omnipotent God, omniscient God, omnipresent God. And we all know, Lord God, you are here in this place. Lord, maraming salamat po sa iyong love, Panginoon, na patuloy po naming nararanasan minu-minuto ng aming buhay. Lord, dalangin ko po, Diyos, sa mensahe mo po, Panginoon, nawa po, Diyos, hindi po kami matulog, O Lord God. Nawa po, Diyos, maging active po, Panginoon, ng aming isipan at puso para talagang maramdaman po namin kung gaano kayo kabuti sa aming mga buhay. Lord, help me to give me wisdom, Lord God. Lord, dalangin ko po, O Diyos, hallelujah, help me, Lord, hallelujah, to preach this gospel, Lord, hallelujah, Jesus, Lord, para po sa iyo ito, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba, sa pangalan ni Jesus, amen. Ang ating pong main verse ay matatagpuan po sa Ephesians 1:7. Sabi po doon, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to His riches of His grace. Amen. Tinitle ko po ito ng Covered by the Blood of Jesus, Part 2. May Part 2. May Part 2. I just want to encourage you, mga kapatid, brothers and sisters. Let me say this clearly. The blood of Jesus did not just forgive you, but the blood of Jesus changed your life forever. Amen? You are not the same person anymore. If you are in Christ, you are covered. You are cleansed. You are washed. You are free. Amen? The greatest blood ever given to mankind is the blood of Jesus. Amen po ba yun? So, the question is, what exactly did the blood of Jesus do for you? Number 1, 5 pa lang po ito, at I hope na wag po kayo matulog. Hallelujah. Maging active po kayo sa presensya po ng Panginoon. Number 1, the blood broke your chain. Amen? Before Jesus died on the cross, we are trapped. Sin had power over us. We tried to change, but we always failed again and again. Sometimes we want to escape on sin, but we failed again and again. Thank be to God. But when Jesus shed His blood, chains was broken. Ito po yun. Dati po, talikala po tayo sa kasalanan. Makasalanan po tayo. Ngayon, sa pamamagitan po ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay pinakawalan. What a great God we serve. Amen. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Baka hanggang ngayon, nandun ka pa sa kumuhinay ng kasalanan. Baka hanggang ngayon, nandun ka pa sa tanikala ng kaaway sa buhay mo. Amen? Before we are a slave to sin, you are controlled by bad habits. You are spoke wrong words, everyday wrong words. But because of the blood of Jesus, you are now free. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Are you free? Amen. Hallelujah. Then one day, someone comes. Imagine po natin, kasi in-imagine ko po ito, habang po ako ay nasa kulungan, di po sa loob hindi po ako nakulong. Digital disciple. Ako po ay nagbabantay at ng mga nakakulong. Imagine a prisoner locked in the dark cell. He want to get out. He tried to break the bars. He kicked the doors,
but he can't. Then one day, someone come, not just to open the door, but to take his place. Amen? The door opened, not because the prisoners was strong, but because someone paid the price, and that is Jesus. Amen? He paid the price. Hallelujah. Because of the blood of Jesus, we are now free. Naniniwala po ba kayo doon? Hallelujah. We are now free. Sabi po, in John 8:36 says, therefore, if the Son sets free, you will free indeed. Hallelujah. Sabi po doon, in John 8:36, therefore, if the Son sets free, you will free indeed. Not maybe free, not sometimes free, but free indeed. Freedom from sin, freedom from guilt, freedom from shame, freedom from the past. Amen? You are not a slave anymore. Kapatid, you are not a slave anymore. You are free. God paid the price for you and for me. Hallelujah. Can we close our eyes, mga kapatid? Even in the digital disciple, can you close your eyes right now and say it with faith? Sin, and say it this, sin is not my master anymore. One more time. Mean it. Sin is not my master anymore. Can we give a clap offering to the Lord? Amen. Sin is not our master anymore. Our master today is ang hina. Parang hina pa rin. Ayun, napilitan lang. Hindi dapat tayo napipilitan pag si Jesus. Kasi binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Grabe naman. Napipilitan tayo kay Jesus pero sa kasalanan, hindi ko na po alam. I love you with the love of the Lord. Hallelujah. So what exactly did the blood of Jesus do to us? Number 2, the blood remove your shame. Hallelujah. What a great God. The blood remove your shame. Hallelujah. Some of us here, we are forgiven, but we are still ashamed. Tama po ba yun? Some of us here, we smile outside, but inside, we feel dirty. No, 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 no. Listen carefully, brothers and sisters. Jesus did not just forgive your sin, He removed your shame. Amen? He removed your shame. In 1 John 1:7 says, but if you walk in the light, as is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from, sabi? All sin daw natin. Binayaran na ng Diyos lahat ng ating kasalanan. All means your past, your hidden sin, your repeated sin, binayaran na ng Panginoon. You are not almost clean. You are completely clean, kapatid. Hallelujah! Parang hindi kayo naniniwala sa salita ng Diyos. Sabi doon, Jesus Christ, His Son cleanses us from all sin. Binayaran na ng lahat ng banal na dugo ng ating Panginoong Kristo ang ating mga buhay. Sandali, may picture. Hallelujah! So what exactly did the blood of Jesus do for you? Number 3, the blood gave you a new identity. Amen. The blood gave you a new identity. The enemy always remind us, oh, you are sinners. Oh, you are never changed. Oh, you are not worthy. Laging sinasabi yan ng kalaban. But God said something different in us in 2 Corinthians 5:17. Amen? Sabi doon, hindi ko mabasa. If anyone is in Christ, the new has gone, the old has gone, the new has come. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon, ano?
Hallelujah. Sabi doon, if anyone is in Christ, nasa Diyos ba kayo? Ayun, dapat yun. Dapat alam nyo yun. Sabi doon, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Amen? Dapat po pinanghahawakan po natin yung 2 Corinthians 5:17 na kung saan ay tayo'y bago na. Wala na po tayo sa pagkakasala. You are not your past anymore. You are not your failure. You are not your mistake, kapatid. You are the child of God. You are a new creation. You are covered by the blood of Jesus. Grabe, covered ako by the blood of Jesus. Kaya yung mga tumutilig sa akin, bumabalik sa kanila. Gumagano, no? Grabe, pag may kay Jesus ka, talagang grabe ang buhay mo. Talagang you are free. And you are free indeed. Freedom in sin, freedom in guilt, freedom in shame. You are covered by the blood of Jesus. No one will touch you because God is covering you every day, every moment of your life. Wow, praise the Lord. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Number 4, ang bilis natin, ano? Number 4, the blood opened the door to God. Before, people were afraid of God. Before, they stayed far away from God. Sabi lagi nila, ay masusunog ako kapag ako'y nagsimba. Ay masusunog ako kapag ako'y magsisimba. But now, because of Jesus, the door is open. Sabi po sa Hebrews 4:16, I will tell you this, let us therefore come boldly to the throne of grace. Sabi doon, let us come boldly to the throne of grace. Hallelujah. That we may obtain mercy and find grace to help in times of needs. May mga pangangailangan tayo. Meron tayong gustong ipanalangin. Meron tayong pinapanalangin palagi. Itong sabi ng Panginoon, and find grace and help in times of need. We're not crawling. Hindi tayo nagko-crawling. We're not hiding. But we come boldly to the grace of the Lord because He is good to us. Amen? We come boldly to the presence of the Lord. Even when you fall, you can still come to God. Amen? Pag tayo nadadapa, we'll still come to the Lord. Hallelujah. Why? Because the blood is fixed for you. Because the blood is fixed for you, kapatid. Hallelujah. Yun ang kaya tayo nakakalapit sa Diyos, sa mahabaging Diyos. Hallelujah. Nang siya nagbibigay sa atin ng lahat sa atin. We come boldly, not hesitant. Don't be hesitant to come near to God. If you come near to Him, He will come near to you. Amen. Kaya yung iba habang lumalayo din ang Diyos sa kanilang mga buhay. Pero pag lumalapit ka sa Diyos, lalong lumalapit ang Diyos sa inyong mga buhay. Napakahalaga po nun, maintindihan po natin. Akala natin, tayo'y panalo pag tayo lumalayo. Nasasaktan yung marami. Ikaw ang nasasaktan pag ikaw ay lumalayo sa Diyos. Kasi siya ay Diyos na mahabagin. Diyos siya ng pag-ibig. Pag lumalayo ka sa Diyos, alam nyo, madaming kawawa pagdating ng araw. Sana po, pag-pray po natin sila. Pag-pray po natin sila na wag po nilang patigasin ang kanilang mga puso. Wag po nilang manahan yung pride sa kanilang mga puso't isipan. Amen? Praise the Lord. Number 5. The blood demands a response. Hello? Hello? What exactly did the blood of Jesus do for you? The blood demands a response. We see the goodness of the Lord, mga kapatid. Tama po ba yon? Nakita po natin ang love ng Panginoon sa ating mga buhay. And this is very important na nakikita po natin to.
if Jesus gave His life for you, how will you respond? Ano po yung response natin? Pag po ba may nagbigay sa inyo ng laing, ano sasabihin niyo po? Thank you. Sarap ng laing kahapon. Sarap na. Hindi daw kumakain si Tanvir. Yung pala, ang daming kinain. Praise the Lord. Ngayon lang daw siya nakakain ng laing. Sarap. Sarap. Praise the Lord, Sister Julie, sa yung pagluluto sa amin. Alam nyo, pag tayo ay nabibigyan, binabalik, lalo na tayong mga Pilipino, no? Pag tayo ginawa ng tama, mas lalo pa natin dinodoble yung effort natin para sa kanila. Tama ba yun? Alam niyo po, ganun po talaga. Pag talagang may nagbibigay po sa atin, lalo po tayong, alam niyo po, natutuwa po ako sa buhay ni Sophia. Binigyan na naman ako ng gift ngayon. Pencil. Wow. May kasamang sunshine. Di ba? Nakakatuwa. Sabi ko, talagang I will pray for, lagi namin sinasabi ng mag-asawa, si Sophia talaga, lagi namin pinagpe-pray. Kasi pag yumaman daw siya, hindi niya pababayaan daw itong church na to. Di ba? Sabi, di ba? Hindi niya daw pababayaan. Pag yumaman daw siya talagang i-bless niya ang church na ito. Sabing ganun niya. Grabe yung batang yon. Kaya pag nakikita niya masaya yung mami niya sa pagpunta dito, masaya siya. Yung response niya naman sa atin, ang ganda. Ganon din sa Diyos. Pag nakikita natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, alangan naman sa atin, babaliwalain natin ang Diyos sa ating mga buhay. No, amen yun. Amen? If Jesus gave His life for you, how will you respond? We cannot say, thank you, Lord, and still live in the same life. Ganun pa rin tayo. Binibigyan na nga tayo, ganun pa rin tayo. Dapat hindi na. Pag binigyan tayo, dapat the more He give to us, the more we worship the Lord. Amen? Kapag nagbigay, alam niyo po, salamat po sa Panginoon. Hallelujah. For the glory of God. May isa pong kapatid dito. Ako po'y talagang napaiyak habang po nagte-treadmill. Umiiyak ko. Nagte-treadmill, umiiyak. Kasi po, kinumusta po ako ng isang kapatid. Sabi ko talagang sabi siguro ng individual na kasama ko, nagte-treadmill lang, umiiyak na. Kaya salamat ako sa Panginoon. Kinumusta ako ng isang kapatid. Walang kumukumusta sa akin, kundi yun, si Brother Noli. Grabe, kinumusta ako ni Brother Noli. Grabe, iyak ko eh. Pero mo si Brother Noli pa? Hindi. Glory to God. Hallelujah. Talagang nahiyak ako. Sabi ko, wow, may kumukumusta sa akin. Sabi ko, walang kumukumusta sa akin eh. Sabi ko, talagang mahal ako nito. Purihin ng Diyos. Sabi ko nga, binigyan ako ni Brother Noling ganon, pinanalangin ko siya. Kasi yung bang tayo pong binabalik lagi natin, yung response natin, yung mabuti pa rin para sa kanilang pamilya, yung pinagpanalangin mo sila, hallelujah. Kaya yun, sabi ng Panginoon sa Romans 6:2, sabi po dito, we died to sin. How can we live in it any longer? Sabi po sa Tagalog, babasahin ko po sa verse 1, sorry po, hindi ko po nailagay dyan, sorry po talaga. Pakinggan nyo na lang po, napakaganda po nito. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Sabi po sa verse 2, hinding-hindi tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi po dahilan ang biyaya ng Diyos para po tayo magpatuloy sa kasalanan. Hindi po ticket para po tayo makarides. Hindi po gasolina para po tayo ay magpatuloy. Hindi lang po doon mga kapatid. Hallelujah, hindi dahilan ang biyayaan ng Diyos para tayo magpatuloy sa pagkakasala. Hindi dahilan ang biyaya ng Diyos para tayo po ay laging
nandun yun sa lugmok ng kasalanan. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dyan sa Romans 6:1 and 2. Hindi pinatawad tayo ng Diyos, hindi ibig sabihin ay pwede na tayo magkasala na magkasala. Hello? Tayo pinatawad nga ng Panginoon, pero hindi naman yun way. Para lagi tayo nagkakasala. Hindi po yun, mga kapatid. Sabi po, patay na tao. Dapat patay na tayo sa ating mga kasalanan. Sabi po doon, mga kapatid. Sabi ito, hindi na tayo namumuhay sa pagkakasala. Mamuhay na tayo sa paraan ng salita ng Diyos. Yun po ang sabi ng Panginoon. Because we are covered by the blood, you will begin to hate sin and love what God loves. Amen? Dapat po ganun po yung ating pananaw sa buhay. Hallelujah. You will desire the holiness of God in our life. Sabi nga ng salita ng Diyos, be holy because I'm holy. Amen? Hallelujah. Not because you are forced, but because you are changed from glory to glory to glory to glory. Hindi pababa, hindi. Hanggang sa mawala ka na uli sa gawain. Hanggang sa pagtakpan ka ng mga demonyo na uli. Nandun ka na nga, oh. Pabalik ka pa ba sa pagkakasala? No, amen. Hallelujah. Because you are changed from glory to glory. Until now, some of you maybe are still carrying something in your life. Guilt, shame, regrets. You feel like you are far away from God. Yung malayo ka na sa Panginoon, nararamdaman mo yon. But listen to this, mga kapatid. The blood of Jesus is greater than your sin. Amen. Hallelujah. There is no sin too big. There is no past too dark. Amen. There is no life too broken. The blood is enough for us. Amen. The blood is enough for us. Imagine po natin, your life is like a paper. Full of stain, full of dark, full of messy. Then Jesus come, and instead of throwing the paper away, you cover by the blood. He covered by the blood of Jesus. Now when He look at you, He does not see your sin. Amen? What He see to you? He sees Jesus in your life. Every day, once we come to Jesus, oh, I see the blood of Jesus. Hindi yung kasalanan mo. Yung tinitingnan pag lumalapit tayo sa Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung dugo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. He see Jesus in your life. So come boldly to the Lord. Amen? Can you please say it this, mga kapatid? I am forgiven. I am free. I am clean. I am redeemed. I am loved. I am covered by the blood of Jesus. Can we all stand, mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. Can we all stand and let us, can I invite the music ministry here? Hallelujah, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. Brothers and sisters, don't go back to your old self. Amen? Don't go back to your old self, to your old life. Wag na po kayong bumalik doon. You are now different right now. You are washed by the blood of Jesus. You belong to Jesus, not to the enemy. You are not dirty anymore. You are not forgotten. You are not rejected. Amen? You are not rejected. You are covered by the blood of Jesus. Sige, ilagay mo po sa isipan ninyo, I'm covered by the blood of Jesus. Hallelujah. Maybe, until now, if you feel unworthy, if you feel tired of sin, if you need to press start in your life. Amen? Tayo po ay mag-start sa panibago po natin buhay ngayon. Hallelujah.
Isipin po lagi natin na we are free from sin. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Is someone of you is feel unworthy right now? You feel dirty in the sight of the Lord. Can you please tell to the Lord this? Can we bow down our head? And can we close our eyes? Even in Digital Disciple, can you bow down your head and close your eyes and feel the presence of the Lord? Hallelujah. And say this, Lord Jesus, thank you for your blood. Forgive me. Cleanse me. Change me. I give my life to you. Amen.